Pinaka-severe geomagnetic storm na itala ngayong araw. Bagamat humina ang frontal system sa Hilagang Luzon, pero yung kaulapan sa northeastern Luzon patuloy na iiral at asahan ng mga kalagkatang ulan na may mga pagtulog at pagkidlat sa area na yan. Asahan ng mga patuloy na mga pag-ulan at posibleng moderate and some heavy rain showers na iiral sa bahagi ng Kasiguran Aurora, Isabela at ilang bahagi ng Quezon Province. Talalabi ng Nolo Luzon, magiging maulap, partly cloudy, kabilang na ang ilang bahagi sa kanluran ng Zambales, NCR at ilang portions ng Eastern Mindanao at Visayas. Kauna-unahang pinakamataas na buhos ng ulan kahapon sa Caloocan City West na itala kahapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 11, 2024. Ang oras ng ating Boss May Maga ay 10:31 na ng umaga. Sa una-unang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng unang pinakamataas at extreme G5 geomagnetic field na KP 9.0. Kauna-unahan nito sa nakalipas na 2 dekada. Sinabayan pa ng XPL class na X5.8 ayon sa ating latest space weather monitoring. At dahil dito ay nakamonitor lahat ang buong mundo dahil sa posibleng epekto nito sa ating mga GPS, radio transmission at yung high frequency transmissions. At asahan din ang pagtaas ng ating solar proton flux at nag-exceed daw ito mula sa 1 PFU o proton flux units. Ngayon lamang as of 10:27 AM. Naasahan na magkakaroon ng multiple na solar radiation spectrum at posibleng biological risk sa mga astronaut natin sa outer space, lalo na sa International Space Station. Ingat na lamang po at inaasahang naka-shutdown ang mga iba't ibang mga satellites outer space, kaya wala tayong feed mula sa SOHO, EIT at mga ibang SDO satellites ngayon o ilang geostatic stationary satellites dahil po sa umiiral ngayon na napakagrabing geomagnetic storm na kailangan nilang i-shutdown para maiwasan ang pagkasira ng mga satellites sa outer space dahil napakataas nga po ng geomagnetic field na tumatama ngayon sa Earth. Ang ilan lamang sa geostationary satellites na nakabukas na medyo may matibay-tibay na kayang humahandle ng ganito kataas na geomagnetic field. Sa sobrang lakas, nag-moderate po ang solar wind at pinakamataas nito mahigit ng 760 km per second ang inabot ng lakas ng solar wind at mabot pa nga ng more than 700 km per second ang bilis ng solar wind. Sa lakas ng impact, nagkaroon tayo ng severe hanggang extreme G5 geomagnetic storm kaninang 5 o'clock AM pa actually. At makikita natin ang grabe na sobrang distort ng ating magnetosphere sa labas ng ating Earth. So, inaasa natin na may mga combination mararamdaman tayo na parang may pressure sa loob ng ating katawan at parang pag-slow ng daloy ng ating dugo at nakakaramdam tayo ng parang mabigat sa ulo. Kahit na hindi masyadong evident yun sa mga medical experts, pero mararamdaman ninyo yung epekto. Para tayong nasa loob ng microwave. Kasabay nga po ng napakataas na solar radiation. At kitang nga po sa auroral activity ngayon, kitang-kita ngayon, maging ng Alabama, yan, at buong Northern America, kulay pula po yan na makikita sa kalangitan. Sobrang pula ang kita o pink o combination ng red na auroral borealis effect na makikita ngayon. Yan po ang sobrang lakas ng solar wind na tumama at geomagnetic storm, which is na-forecast na nga po natin yan kahapon na nakadirekta nga po ang grabing cluster ng sunspots. Hindi lang natin makita ngayon dahil naka-disable ang data feed dahil nga po yung ilang satellite o geostationary satellite ay naka-shutdown muna. At bagamat ang sunspot number ay 156, pero yung kung mapapansin ninyo, yung AR3664
yan nakarekta yan sa Earth, ay yan ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang malawakang solar radiation. Kung sisilipin natin sa pinaka-satellite ng Lascaux C3, yan po, makikita po ang napakamalawak na solar burst ng solar plasma mula sa haring araw na nakarekta sa Earth. Kaya ang nangyari ay nakakaranas tayo ng grabe na solar wind at geomagnetic storm. At makikita natin ang grabe na po na solar noise na tumatama sa atin sa Earth. Kaya expected po ang tuloy-tuloy na pag-epekto ng grabe sa ating solar radiation. Wag sana nating maranasan ang Carrington event na wag na naman mangyari yung unang nangyari na Carrington event. So ingat na lamang sa ating mga electronic devices dahil sobrang lala po ang extreme at nagkaroon tayo ng solar X-ray flux event na nagsimula nga po kaninang 1911. Nag-maximum ito as X5.8 kaninang 9:23 AM at nagtapos as X2.7 kaninang 9:39 AM. May tuturing na to na ikasampung X-flare class ngayong month of May. So nahigitan na po ang pinakamaraming X-flare class since January, February hanggang nitong April 2024. Nahigitan na ng month of May dahil pinakamarami nang na-record ito sa aking monitoring systems at sa GOES X-ray flux ay umabot nga po sa pinakamataas na 5.5 o R3 na geomagnetic solar flare. Solar flare rather. Titingnan natin in detail. Ayan. In past 12 hours, nag-maximum ito ng since 9:22 AM. Yan, X5.8 po. Ang pinakamataas na strong radio blackouts. Expected po natin na combination bukod sa solar radiation, biological effects sa ating mga astronaut sa ISS, at kasabay ang strong radio blackout. So, dahil sa pagsasama-sama ng mga combination na yan, kabilang na ang solar photon flux na nag-exceed na ang 100 megaelectron volts ng 1 PFU, expected na magkakaroon nito ng epekto sa ating mga astronaut. At bukod dyan ay doon sa ating alert, kung papawisin natin, bukod sa epekto sa mga astronauts ng high altitude, ay yung energetic particles na nito ay magkukos daw ng increased rays sa mga satellite systems. So, yung susceptible, makakadagdag pa ito ng pagka-damage, posible, sa mga satellites. So, dahil sa combination ng conjunction ng buong solar radiation, geomagnetic storm, tsaka sa bilis ng solar wind at X-ray flux events, ay malaki po ang posibleng magkaroon ng pinsala sa mga solar panels, satellites, GPS, radio transmissions, at anumang uri ng transmission. At dahil nga po dyan ay sobrang severe ng ating absorption na rin ng D-region. Apektado ngayon ang Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Take note yan mga folks ha. At makikita ninyo dito ay very extreme. So asahan na ang buong Southeast Asia posibleng makaranas nito ngayon habang nandito sa area na to ang direct spot ng D-region absorption. More than 30 to 35 MHz po ang epekto nito. So, expected ang buong radio o high frequency conditions ay totally full po o very poor na mula 10 meters hanggang 80 meters na po yan. Totally na signal noise is 30 plus po ito according dito sa HF conditions. So, expected ang malaking posibleng mga damages sa ating mga radio transmission. Magkakaroon ng miscalculate o hindi accurate na GPS ha. Pag-asa natin na magkakaroon ng mga very rare na mga solar noise at GPS noise. Magiging hindi accurate po ang ating mga weather monitoring na satellites. Lalo na ng mga himawaris natin ay medyo magiging disaccurate o maaaring delay ang magiging transmission nito. Dahil nga po sa kasalukuyan natin, grabe na solar radiation ngayon. According sa forecast, 99% S1 data ngayon ang solar radiation. Ang radio blackout naman ay 95%. So, posibleng umabot pa rin sa class R3 o pataas ang ating X-flare activity. So, expected po yan dahil nga po sa rekta ng AR3664 ng haring araw.
In 3 days, makikita natin ay mula ngayong araw ay mararanasan natin to at bukas May 12 ay patuloy tayo makakaranas ng hanggang G2 na geomagnetic storm daw all the way sa loob ng 2 o 3 araw. Kung titingnan natin sa ating nowcast index, patuloy tayo makakaranas ng hanggang active na geomagnetic KP index hanggang nitong patuloy na nitong hanggang May 12. And then all the way hanggang May 14, 2024 ay patuloy tayong makakaranas ng mga geomagnetic event. So tuloy-tuloy hanggang this coming weekdays o next week, patuloy tayong makakaranas ng mga geomagnetic event. Medyo nakakaramdam ako ng mabigat sa aking ulo ngayon at hindi maganda ang aking pakiramdam. Parang mabigat o parang para ako may tangan-tangan na mataas na gravity o mabigat na bagay sa aking ulo. So, yun ang nararamdaman ko ngayon mga folks. So, sa mga Pinoy natin, expected, ay may mga mararamdaman din kayong ganong epekto. Maring hindi man ito evident, pero yung katawan kasi natin, medyo nagre-react kapag ganito po ka-severe yung geomagnetic field. So, ingat na lamang mga folks, at lalo na sa ating mga electronic equipment, posibleng mataas ang tsansa na masisiraan tayo ng mga electronic equipments. So, balik tayo sa ating weather conditions. At makikita natin ay overcast and gloomy tayo. Medyo haze po tayo. So, mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms. According sa ating forecast and storm prediction for 3 days, ngayong araw, nasa 20% chance daw na uulanin muli dito sa amin sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So, mananatiling good news yan para makakaranas naman tayo ng mga pag-ulan-ulan. Hanggang bukas daw yan ng linggo at posibleng umextend ng Lunes. Naabot daw ng 50% chance. Well, sana po mangyari yan para medyo ulanin na tayo mga folks. And so far sa ating lowest temperature na itala sa aking weather station sa Caloocan, naganap kaninang 5:51 AM nakapagtala kami ng lowest of 27.4 degrees Celsius. Kahapon, mataas pa rin ang temperatura pero at least nasa 34.5 degrees Celsius ang naitala namin pinakamataas na temperatura kahapon. Kahapon nito ng tanghaling tapat, 12:24 PM, ibig sabihin lamang ang ating heat index sa Caloocan ay nasa 47.1 degrees Celsius lamang ang naitala. Ibig sabihin yan sa ibang mga weather stations, ni Pag-asa ay kung titingnan natin o ipagtatabi natin ay nangunguna naman sa kanila since kahapon. Ang mayroong mga tig-of 40, may 46 degrees Celsius eh. Ayan, nangunguna ang Viraca Tanduanes na may 46 degrees Celsius. Pinakamataas na po ito sa record ni Pag-asa. At pumangalawa na po na may 45 degrees Celsius, hopefully. Mukhang walang 45 degrees Celsius. Meron. Ang Rojas City Capiz, ayan, pumangalawa po ang Rojas City Capiz. And the rest ay puro 44 degrees Celsius na po mula Lawang, Ilocos Norte, Pangasinan, Apari, Cagayan, yan, mga tigpo 44 po yan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Dumangas, Iloilo, sama na ang Katarman Northern Samar, at ang kasunod na ay 42 degrees Celsius pababa, gaya na lamang ng naiya sa Pasay City kahapon. Samantala sa ating PACE extremes in past 24 hours, ang San Jose naman sa Occidental Mindoro pa rin ang nanguna naman uli sa may pinakamataas na temperatura na nasa 38 degrees Celsius na temperatura. So, pinakamataas yan sa buong bansa dahil 34.5 degrees Celsius lamang sa amin sa Caloocan. Sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila na lowest of 18 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. Sa Iloilo naman, ang Tugigaraw na may 35 mm ang total rainfall. Lumalabas ay nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamalaki ang inulan kahapon. Umabot ng 58.2 mm ang total na almost torrential rainfall ang lakas ng buhos kahapon sa amin. So kauna-unahan yan na pinakamataas na naging pag-ulan sa loob ng 3 buwan ngayong taong 2024. At sa loob ngayon ng buong May, naka-total of 71.1 mm na po kami ng total rainfall. At least meron na po kaming mataas-taas na record ng pag-ulan sa amin sa Caloocan. So inasahan kahapon na bigla ang pag-ulan ay asahan ang bigla ang flash floods kahapon yan.
At ngayong araw ay patuloy na tayo makakaranas niyan dahil lalo na sa may hilagang silangan ng Northern Luzon ay mas nakakaranas ngayon sila ng mga localized thunderstorms dyan at mga moderate and some heavy rain showers dahil patuloy pa rin sa yung namumuong kaulapan dyan, dulot pa rin ng frontal system kahit na ito ay numinipis na. Sa ating actual humidity, nasa 73% po ang ating moderate na relative humidity at bumababa ito ng 2% since last hour. Natiling mataas ang ating atmospheric pressure, 1,012 hectopascals, and steady ito since last hour. At kasalukuyan ding nasa high tide tayo ang ating karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Kung sisilipin natin kung aabot ba ng mayigit sa 1.1, yes, aabot po ng 1.4 meters ang taas po ng high tide ngayon. So, mas malalim po ito. Ingat po sa mga maliligo at sa mga mangingisda ay magandang pagkakataon na makapanghuli kayo ng maganda-gandang klase ng isda dahil malalim po ang karagatan sa pangpang ng Manila Bay. 11:14 AM po ngayong umaga, eksakto po na nasa 1.4 meters ang taas ng lalim ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. So sa mga kabataan na maliligo, ay ingat po at magsama kayo ng inyong mga guardian para iwas disgrasya. Napakalalim po niyan, 1.4 meters po ang lalim. So delikado po kapag nagsusulo po kayong maligo dyan. Patuloy na maganda naman ang ating air quality, so wala pa rin tayong komento. Nanatiling good ang ating air quality. So sa nakalipas ng mga nakarang linggo, maganda ang ating hangin so far. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM. Kanyasang lulubog ito mamayang 6:15 PM. Ang ating 10% illuminated na po, no waxing crescent. Sisikat lamang nito kaninang 8:03 AM. Kung titingnan natin dito sa ating sun and moon position, nasa elevation of 37 degrees na po ang posisyon ng buwan. So, kaka-moonrise lamang kaninang 8:03 AM. At inasang lulubog ito mamayang gabi at 9:37 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo, nasa partly cloudy po ang ating umaga at medyo mataas-taas ng konti ang sasa ng pag-ulan at 16 to 20% chance of rain. So, asahan ang mga localized thunderstorms yan at isolated rain showers sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hopefully, dito pa rin sa Caloocan. Bukas ng linggo, ganun din, partly cloudy daw ang ating maghapon na may nasa 20 to 23% naman ang chance ng pag-ulan bukas ng linggo. So mukhang magiging isolated rain showers ang weekend natin mga folks. So medyo maganda-ganda yan. At according naman sa ating local weather advisory, may shield line daw tayo naka-apekto sa eastern sections ng Luzon at Central Luzon. At nanatiling easterlies naman sa nalalabi ng bansa. Pero numinipis po ito mga folks. Bagamat numinipis, patuloy pa rin ang mga inaasahang pag-ulan sa nabanggit na sa may bandang Northeastern Luzon na i-discuss natin maya-mayang konti. Samantala, i-review natin ang mga pagkulog at pagkidlat ngayon na nadetect ng aking lightning detection system at kasalukuyang may nadetect na mga active lightning strikes, pinakamalapit at 169 km. Kahapon, halos malapit sa may bandang Quezon City po na may pinaka-closest lightning strikes na nadetect ng aking aparato. 5 kilometers lamang mula sa amin sa Caloocan. Kung titingnan niyo dito sa pinaka-records, pinakamalapit na po yun sa amin sa Caloocan. At ngayon ay patuloy na may nadedetect na 200 microsecond na lightning strikes within 163 kilometer radius sa Caloocan. Kung re-review natin ang historical records natin, kung nakakarami na ba tayo ng mga na-detection, ng mga paglindol, yan, kung sisilipin natin, ang pinaka-systematic na records. Mula rito ay kahapon ay mula ng 9 o'clock AM ay umabot sa mahigit 120 stroke count ang na-detect sa amin sa Caloocan sa loob ng 24 oras. Pero yung signal statistics, bahagya itong bumaba pagkalipas na po ng hapon. Pero sa umaga hanggang tanghali, yan, medyo mataas at bumaba na ito pagsapit nga po ng hapon at gabi. Yan. So, yung signal count. Despite na walang ratios na detect since past 24 hours, nakatotal naman ito ng at least 220 total lightning strikes. Cloud to ground po ito ha. At makikita natin within the distance na 1,500
and within 2,000 kilometers ay nakapag-detect ako ng very active lightning strikes. Pinakamalapit nga po kahapon, 5 kilometers sa amin sa Caloocan. Most of strokes ay kalamitan, south ang posisyon. Yan. Sa mangilan-ngilan lamang sa may bandang southeast at northwest. So kalimitan ay mataas po ang bearing sa may bandang south. Pero kung titingnan natin sa may bandang actual satellite kahapon, typically northeast po ang mataas na total count ng mga lightning strikes. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan nito sa northeast ng Luzon, especially sa may bandang Cagayan Valley at Baybaying, Kalamitan, border ng seaboards ng Isabela, Kasiguran Aurora at ilang bahagi ng Malera Aurora. So most of these areas ay makakaranas ng mas maulap na himpapurin at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog at ilang moderate and heavy rain showers ang mas iiral ngayon sa area na yan. So maganda po at magdala na naman ng payong at ingat sa posibleng mga flash floods mga folks. Sa lalabi ng Luzon, lalo na sa may bandang pagitan ng Ilocos Norte, Tuguegarao, Cordillera Administrative Region hanggang sa bahagi ng Central Luzon ay magiging part dito mostly clouding iiral. Medyo gloomy po at overcast ang iiral sa atin hanggang dyan sa bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bulacan, pababa ng Metro Manila. Nagiging overcast and gloomy na rin po tayo. Kung sisilipin natin ng malapitan, ay nakakaranas kayo ng pag-ulan ang Palanan Isabela, Dinapige, yan. At dito sa may bandang Kasiguran Aurora, Dinalungan. So, bandang Dipaculao, Dinalungan, at maaring nadadamay na rin ang bahagi ng Balea Aurora na nakakaranas na kasalukuyang mga pag-ulan. Ilang moderate and heavy rain showers po ang aasahan dyan mga folks ha. At sa bahagi naman Metro Manila, may mga ilang kaulapan po na umiiral ngayon dito, lalo na sa parting Caloocan at Quezon City, pero mas nagiging maulap nga ngayon ang parte ng Bulacan at ilang bahagi ng Central Luzon sa Tarlac at Nueva Ecija at Nueva Vizcaya area. So, expected po na may mga localized thunderstorms at isolated showers pa rin kagaya po kahapon mga folks. At sa nalalabi ng bandang Laguna at Batangas area, magiging overcast din po at medyo gloomy ang iiral sa atin dyan. Pero medyo mas maaraw po ang iiral sa inyo dyan, hindi gaya dito sa bahagi ng Metro Manila. Hopefully, ulanin din tayo dyan at kasama ang buong Metro Manila, gaya kahapon. So, expected dyan. At mula sa bahagi ng South Luzon, kabilang na ang Mimaropa, magiging katamtaman ang lagay ng panahon, partly cloudy, at pangunguna po ang maalinsangan dyan sa bahagi pa rin ng Mindoro, lalo na ng mga taga San Jose, Occidental Mindoro, kabilang na ang ilang bahagi ng Palawan. Magiging partly cloudy lamang ang iira sa Palawan, so mga isolated rain showers po ang naka-forecast dyan kahit maliit. Sa parte naman ng Bicol region, at despite na may mga forecast din na at least 14 to 20% chance, ay mangunguna po ang maaraw at malinsangan sa buong bahagi ng Bicol region. Mula Camarines Norte, ilang bahagi ng Katimunan sa Quezon, papasok na yan ng Iriga, Naga, all the way hanggang Katarman, Kamalig, hanggang Sorsogon na po yan. Magiging maliwalas at palinsangan po ang inyong paligid yan, so huwag masyadong magbilad sa tinig sikat ng araw, hintay na lamang ninyong pumasok ang 20% chance na magkakaroon ng mga isolated rain showers na may pagtulog at pagkidlat. Maliit lamang ang chance yan, swerte kung pumasok. At sa nalalabi ng Visayas region mula sa Kanluran, magiging maliwalas at malinsangan din ang inyong panahon o halos maghapon. So huwag masyadong magpa-dehydrate, kabilang na ang buong Negros region, Cebu, Iloilo hanggang dyan sa bahagi nga po ng Dumaguete, Bohol at hilagang parte ng Cebu City sa may bahagi ng Daang Bantayan. Sa bahagi naman ng Leyte, ay maliwalas at katamtaman na lagay ng panahon at maalinsangan din na may kasamang humid dahil sa umiiral natin na patuloy na easterlies na umiiral sa buong silangan ng bansa. So take note yan mga folks. So makakaranas kayo ng mga humid at maalinsangang panahon, kabilang na ang buong Eastern Visayas mula sa bahagi ng Katarman Northern Samar, pababa na yan ng Dolores at diyan Eastern Samar. Mga ilang partly cloudy lamang ang iral at may mga potential pa rin na mga isolated rain showers pagsapit ng hapon o ng gabi. At dahil kasi sa bahagi ng Luzon ay despite na manipis po ang frontal system ay patuloy pa rin na nag-accumulate sa pagitan nito ng Kasiguran Aurora at Isabela kaya nakakaranas pa rin sila ng mga pagtulog at pagkilat na may kasamang ilang moderate and heavy rain showers.
At mula sa bahagi nga po ng Mindanao area, mula sa silangan ng Surigao del Norte, ay makakaranas ng ilang partly cloudy to mostly cloudy, maya-maya lamang ang Dinagat Island at Siargao Island. At the rest ng Surigao del Norte at Surigao del Sur ay katamtaman muna ang iiral. So medyo maaraw at malinsangan. At sa bahagi ng buong Lanao del Norte, kabilang na rin ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the rest ng Davao Region. Ilang partly cloudy lamang iiral, so medyo humid pa rin ang mararanasan ninyo ngayong maghapon. May mga isolated rain showers din, typically sa may bahagi po ng Sorsogon area at ilang bahagi ng west portions ng Zamboanga Peninsula, lalo na dito sa may kaduluduluan ng Zamboanga City, patawid na yan ng Basilan at Tulusulu. Isolated at kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may mga posible pa rin mga localized thunderstorms sa hapon. So take note yan. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula, maalinsangan po ang iiral sa inyo mula Sindangan, Dapitan, Pagadian, papasok na po yan ng Osami City, hanggang dyan sa may bandang BARMM at buong bahagi ng Sorsogon area. Puro forecasted lamang at isolated rain showers na hindi naman nagtatagal ng more than 30 minutes ang magiging pag-ulan. The rest ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Ginoog, hanggang Butuan City ay maalinsangan din na may humid ang iiral sa inyo maghapon. Pababa na yan ng Valencia sa may Bukidnon hanggang dyan sa may bandang Davao Oriental. So magiging maaraw at palinsangan ang halos maghapon. Kaya huwag mo masyadong mag-dehydrate mga folks. Samantala sa ating binabantayan sa West Pacific Basin ay malabo na po kasi na sa ngayon ay may tayong panibagong active low pressure area. Pero nabanggit na natin na may posibleng kasunod kay 92W. So antay-antay na lamang po dahil nanatiling nasa above 40 to 50% ang aktibo dito sa may bandang northern ng Indonesia o Papua New Guinea area. So patuloy na nakataas yan. So posibleng may candidate na naman na susunod kay 92W. So tingnan po natin yan mga folks. At nanatiling yung anomaly, TCFT anomaly ay nasa more than 50% pa rin. So posible na mag-restore ang panibagong invest or kasunod ni 92W. So tingnan na lamang natin yan mga folks dahil nanatiling very active at nagkakaroon na naman ng redevelopment sa area na ito na dati ay na C92W. Pagbabasa natin ang Global Spectral Model, makikita natin na nanatiling aktibo at pumupulido na naman ang posibleng kasunod ni 92W. Napapasok ng ating Philippine Area of Responsibility approximately ahead of time ay by May 15 o 16, 2024. Ayan, napapasok daw itong parang shallow low pressure area na to. Kung hindi May 15 o May 16, 2024 po. So halos magkakatapusan po na mukhang meron na namang panibagong shallow low pressure area na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung titingnan natin, next weekdays po ito, itong darating na weekdays po, na may posibleng nga pong kasunod kay 92W. So abang-abang na lamang mga folks, pero nanatiling mababa at napakaliit pa ang tsansa na magiging isang active low pressure area ito mga folks. Pagbabasa natin, ang mean sea level pressure nito ay naglalaro pa rin sa 1,008 hectopascals, ang pinakamababa nitong atmospheric pressure. At kung pagbabasa natin yung mean winds o wind shears, o mataas ang favorable niya, yes, nanatiling mataas ang kanyang favorable, although napaka-shallow at very scattered pa yung convection nito. Nasa 22, at least 18 to 22 kilometers per hour, ang very shallow na favorable wind shear circulation nito. At kung pagbabasa natin yung convergence, ayan ay medyo tumataas na naman po. So tingnan natin kung mangyayari yan mga folks at very clusterized pa rin po yung kaulapan dito. So maaaring clustered clouds pa rin at mababa ang posibilidad maging invest. Maging investment nito ay typically very shallow pa rin at napakababa. So bantay-bantay na lang naman natin to. At ipopost ko po yung details nito mamaya sa Facebook page. Dahil tumataas na naman siya sa 22 km per hour to 33 km per hour. So mayang konti, i-update natin yan sa ating Facebook page. Sa kontrahangin, kung titingnan natin, yung pagkapulido ay nandito naman sa may bahagi pa rin ng bandang northern part ng bandang Caroline Islands at o ng bandang Indonesian Peninsula. Kaya patuloy pa rin ang intertropical convergence zone lines dyan, kaya patuloy na nagkakaroon ng redevelopment ng convergence and divergence. Kaya nakikita sa mga forecast na naman ng mga computer models na yung shallow na circulation na pinapakita ng GFS dito, meron na naman nga nakasunod
kay 92W. Well, tingnan natin yan mga folks kung mangyayari. Ang expected na extended forecast nito mula May 14 hanggang May 18, 2024 nga po. So this coming week nga po ito, magkakaalaman mga folks. Sa SMWF, wala pang masyadong consistent pinapakita, pero may mga cluster po na shallow trough na nakikitaan kay SMWF. Kay NABGEM, medyo mataas na rin ang kasunod kay 92W, ayan. So kung sakaling mag-i-invest yan, ay tatawagin ng si Invest 93W. So pinangunahan na natin yan mga folks at nauna na natin yung inanalyze since noong isang araw. Kay Icon, halos shallow trough din ang nakikita rito. So may mataas na possibility of development din. So mukhang tatlo sa mga agencies ang may nakikitaan na probability of shallow invest circulation. So abang-abang na lamang po. At hindi nga tayo nagkamali ng ating analysis na may kasunod nga po kaagad kay 92W. Mag-update tayo yan sa ating Facebook page para sa changes. Antay lang natin siguro mga 5 to 6 hours pa para i-post itong convergence dahil masyado pang clusterized ang nakikita ang upward low convection dito. Tingnan natin after 6 hours o 5 hours mag-update tayo mga folks. Mamasay naman natin sa Angat Dam dahil umulan po ng malakas kahapon. Tingnan natin kung naka-recover ng konti. At mula kahapon sa 183.99 meters ay ngayon ay nasa 183.67 meters po siya. So nanatiling way below sa pinaka-critical level, nanatiling water level critical pa rin tayo, pero yung progress ng pagbabawas niya ay medyo bumagal ng konti. Epekto na rin siguro nang nagkaroon tayo ng malakas ang ulan kahapon. So medyo nagkaroon ng restoration ng konti si Angat Dam. Pero hindi pa po ito sapat. So hopefully magkaroon tayo ng sunod-sunod na mga pag-ulan mga folks. At kung titingnan natin dito sa ating latest graph, ay patuloy pa rin na ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Ayan o. So kahapon 183.99, ngayon ay nasa 183.67 meters. Although medyo bahagya lamang bumagal ang pagdaos-dos, pero mas below pa rin siya gaya kahapon na 183.99 meters. So hindi pa rin maganda. At napansin ninyo kagabi, humina po yung pressure ng supply ninyo sa tubig. Kung napapansin ninyo. Dahil nga po nagsisimula ng i-control ni Maynilad o MWSS yung pag-supply sa atin sa Metro Manila. So baka mamayang gabi, asahan na naman ninyo na humina ang pressure ng supply ng tubig ha. So mag-imbak po tayo mamaya bago alas 10 siguro ng gabi. At sa ating General Flood Advisory Warnings dahil sa patuloy na localized thunderstorms sa bahagi ng Northeastern Luzon ay at least merong mga light possible flood ang nakikita rito ayon sa data feed ni Pag-asa sa General Flood Advisory. So hindi naman siya nag-moderate, so medyo kaya-kaya pa po yan mga folks dahil sobrang tuyot naman ang kalupaan dyan sa Northeastern Luzon. Sa ulat lindol, so far ay meron naitala tayo na isang malakas na paglindol kahapon. Ito naman sa may bandang Taiwan naman ito mga folks at dyan sa may bahagi ng malapit sa Papua New Guinea. At kung i-recall natin, kahapon ay makikita natin dito nagkaroon ng isang magnitude 5 sa may bandang Vanuatu. At isa dito sa may bandang New Britain region, ito yung magnitude 5.6. Naganap ito kahapon po. Pero bandang 7:48 PM na po na naganap ito. Magnitude 5.6 which is, kung titingnan natin dito, dito alas 3 po ng hapon. So malamang ito ay sa Taiwan ang naitala na mga paglindol. So wala naman sa loob ng ating danger zone sa Pilipinas na malalakas na magnitude 5 o magnitude 5.6 pero na-detect ng aking seismometer. And so far ay sa atin sa Pilipinas since 12 AM nagkaroon tayo ng mga magnitude 4 dito sa may bandang northeast ng Hinatuan, Surigao del Norte kaninang madaling araw 2:39 AM. Yan. At isa dito sa Sagbayan, Bohol na may lalim na 2 km depth at magnitude 4.1 kaninang 3:50 AM. Kung titingnan natin dito ay mga 1 ito eh. So
mukhang wala naman masyado. Kasi 2:39 AM naman kasi ito eh. So, hindi masyado na-detect na aking seismometer. Pero nakakadalawa po na recorded na magnitude 4.0 plus according sa data feed ni PBooks. So, mayroon na kagad tayo na itala na medyo moderate na mga strong earthquakes. Titingnan natin ang historical data kung nakakailang lindol na kagad tayo dahil mukhang marami-rami na kagad ang registered na mga paglindol since kaninang 12 AM ngayong May. So far, nasa 430 na po ang total earthquakes natin. 411 dito ay magnitude 2.0 pataas. Customer dito. 16 dito is magnitude 4.0 pataas at nananatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. So far, wala pa namang nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. So, total natin ngayon ay nasa 430 total earthquakes na po hanggang sa kasalukuyang ako ay nagre-report. At narito na po ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, May 11, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 11, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pinoweather.com para sa lagay ng ating panahon, hindi lang sa panahon natin sa loob ng sa Earth, sa atin sa Pilipinas, maging sa labas ng ating mundo sa kalawakan na space weather status na hindi maganda po ang sitwasyon. Napakalala po, kumbaga sa tropical cyclone, nasa super typhoon category po ang nagaganap sa space weather status natin. So ingat na lamang po mga folks at visit lamang din sa aking website para sa makita ang real-time o dynamic events mula sa akin sa weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.